Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel, mga Kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay ang mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. Sobrang napakarami nating pag-uusapan at tatalakayin po sa update natin ito. Kaya naman sana po ay tapusin ninyo hanggang sa dulo dahil meron po tayong revelasyon na dapat ay malaman po ng lahat. Pero bago yan, pag-usapan muna natin itong nangyari po sa Itbulaga kanina. So kanina sa Sugod Bahay mga kapatid, bumalo po agad ng 112K ang online viewers ng YouTube channel po ng TVJ Itbulaga. Sugod Bahay mga kapatid lang yun ha, mga Kadabarkads. And mas tumaas pa yan sa Giveify. So wala pa rin pong Main Mendoza sa Itbulaga ngayong araw kasi ang dami na din pong naghahanap kay Main Mendoza, no? Ilang araw na din kasi siyang wala at nung New Year lamang natin siya nakasama. So still nasa vacation pa din po siya. And nabalitaan ko nga po na malapit na siyang magbalik dito po sa Itbulaga, kaya sa mga nakakamiss, sa mga naghahanap po sa kanya, relax lang kayo dyan. Nagbakasyon lang po si Main Mendoza. And marami nga po mga Kadabarkads nakapansin sa kasuotan po ng TVJ kanina. Sino pong nakapansin sa inyo na naka-black pare-parehas? Si Bossing, si Tito Soto, and si Boss Joey. Sino pong nakapansin sa inyo? So, tinuturing po ng ilan na itong pagsusuot ng black ng TVJ ay isang pagpaparamdam po na against silang tatlo dito po sa binabalak na pelikula ni Daryl Yap. Kasi matagal na nga naman pong patay yung issue na yan, tapos na din po yan, patay na din po yung nag-aakusa sa kanila, pero bakit nga naman hahalukayin pa po yan. So, itinuturing ng ilan na talaga namang may connection itong pagsusuot ng kulay itim nila Bossing Vic Soto, and syempre ni Tito Sen, and ni Boss Joey De Leon. Napansin ko rin agad yan kanina, and ang naisip ko din agad, patungkol ito sa issue na lumalaganap ngayon tungkol sa pelikula na pinaplano ng isang direktor. So kayo ba mga Kadabarkads, ano ang analysis nyo dito? Please comment down below. Simula na nga kaya ito ng pag-alma at pagkilos ng TVJ, yan ang dapat nating abangan. Dahil patindi na po ng patindi ang mga nangyayari at inilalabas ng isang direktor na siyang tatalakayin po natin mamaya. So ito pong pelikula pala na gustong mangyari ni Daryl Yap ay tinanggihan na po pala nitong si Boss Vic Del Rosario. Yan po ang siniwalat ni Nanay Christopher Min na kinausap pala ni Daryl Yap si Nanay Christopher Min tungkol dito. No? Dito po sa pagsasapelikula niya ng live story ng yumaong sexy star na si Pepsi Paloma. Mismong si Nanay Christina po ang nagkwento ng naging pag-uusap nila ng kontrobersyal na filmmaker tungkol sa pagsasalin sa pelikula ng rape case ni Pepsi na sumikat bilang sexy star noong dekada 80. And ayon nga po sa premiadong host at showbiz columnist, lumapit daw sa kanya si Daryl Yap para hingi ng kanyang saloobin tungkol sa pelikula niyang The Rapist of Pepsi Paloma. Sa nakarang episode ng Showbiz Now na last Sunday, January 5, kinumpirma po ni Nanay Christy na hihingan siya ni Direk Daryl ng opinion about sa movie at ano sa palagay niya ang dahilan kung bakit daw tinanggihan umano ng Viva Films ang kanyang movie. And sabi nga po ni Nanay Christy na talagang tatanggihan ni Boss Vic Del Rosario yan dahil ang kanyang pakikipagkaibigan po sa Tito Vic and Joey ay malalim pa sa alam mo. Yan po ang sinabi ni Nanay Christy Permin, kaya tinanggihan etong movie na gustong ipalabas sa publiko nitong si Daryl Yap. At ngayon mga Kadabarkads, meron tayong nakakagulantang na ibabalita tungkol ito sa naging post ni Direk Daryl sa kanyang Facebook account. Kakapasok lang nito mga Kadabarkads. At alam nyo po ba, meron siyang picture na hinarap, pinost. Picture ito ng nanay ni Pepsi Paloma at kapatid ni
Pepsi Paloma kasama po ni Daryl Yap. Sabi sa post nitong si Daryl, sa loob ng 40 taon pinakinggan at pinaniwalaan nyo na ang mga sikat, may banat, mga may pangalan, mga may makapangyarihan, mga nagsalitang sila ang may alam, mga nagsabing sila ay kaibigan. Ngayon, bigyan natin ng pagkakataon ang inang nananahimik ng napakatagal na panahon. Ang inang matapos mawala ng anak ay patuloy na nasasaktan sa mga paratang at panghusga. Tapos na ang pananahimik ng nakababatang kapatid ni Pepsi na nooy 15 years old lamang kasama ng aktres hanggang sa mismong araw na siya ay natagpo ang walang buhay sa loob ng aparador. Mananahimik ang kasinungalingan dahil walang kamatayan ang katotohanan. Sila naman ang magsasalita, sila naman ang magkukwento, pamilya, higit sa lahat, no? So yan po ang banat, no? Ayan po ang post ni Daryl Yap. So kung inyong i-analyze itong post niya na mananahimik ang kasinungalingan dahil walang kamatayan ang katotohanan. Ano ibig niya sabihin dito? Yung alam natin ay hindi totoo? Yung na-dismiss na sa korte, hindi totoo yon? Tsaka, ang tanong ko dito mga Kadaver Cats, bakit ngayon lamang sila lumabas? Bakit ngayon lang? Ang tagal na po, no? Ang tagal na pong tapos ng case na to. Bakit ngayon lang sila magsasalita? Hindi ko nga po alam na meron pa palang mga magulang, meron palang kapatid, itong si Pepsi Paloma. Pero bakit ngayon lamang sila lumutang? Tapos, sa post na yan ng isang direktor, kung magbabasa kayo sa comment section, meron dong nakalagay na comment ng director na palag. Ibig sabihin, o anong laban ninyo dito? Kasama ko ang nanay, ang kapatid ni Pepsi Paloma. So talagang napakatapang po ng director na to, no? Talagang pinuntahan niya pa po yung mga kapatid, yung pamilya nitong si Pepsi Paloma sa probinsya, no? Dahil nagkaroon silang ng picture, medyo ang pagkakaalam ko malayo po ang lugar nitong pamilya po ni Pepsi Paloma. And nabasa ko nga po sa comment section ng post na to na bakit lumabas yan? 'Di ba pinapalayas nga niyan si Pepsi Paloma? Ibig daw sabihin, wala din daw alam etong magulang ni Pepsi. Kasi malayo po itong si Pepsi Paloma sa kanyang pamilya. Kaya ano naman daw kaya ang sasabihin na statement or kwento ng ina nitong si Pepsi? Gayong hindi naman niya nakakasama itong anak niyang si Paloma ng mahabang panahon. So grabe no, patindi na po ng patindi ang mga pangyayari mga Kadaver Cats. And alam ko, mas matindi pa ang mangyayari po sa mga susunod na araw. Pero huwag kayong mag-alala, andito kami para sumuporta sa TV. So ano po ang masasabi ninyo mga Kadaver Cats? Don't forget to like, share, comment, and subscribe.